Ngayong araw pala mga katubig ay pupunta pala ako sa LBC para kunin yung aking order na isda. Dahil nga ay dumating na nga daw kahit hindi pa nila ako tinitext. Kailangan ko na pumunta. Ang tagal-tagal na, 6 days na yung aking isda sa biyahe. Wala pa rin, baka mamatay na sa kanilang mga plastic. At ayan nga guys, Autobot transform na ako. Kasi nga takot ako sa araw dahil yung mga skin ko is sensitive nga. Charot. At syempre gagamitin natin si YT, ang aking kaagapay sa aking pagnenegosyo. At yan ang hindi mawawala sa aking tabi. Charis na aburis. Baka magselo si Mrs. At eto nga, pumeperma na ako sa bagong season ng PBB House. Pilingero. At nakuha ko na ang aking isda at kailangan ko nang umuwi para maiayos ko na sila kagad dahil matagal-tagal sila nasa loob ng plastic. Ang kinakatakot ko kasi baka pagbukas ko ng box ay puro patay ng laman na isda. Kaya dali-dali ko na ito binuksan mga katubig para i-check kagad yung mga isda sa loob. Gumamit na ako ng gunting kasi wala nga ako mahanap na cutter dito para mas maayos sana ang pagbukas ko ng box. Kaya guys, dumating na yung mga ating beta. Tingnan natin kung gusto naman ang mga kondisyon. May mga buhay naman. Ang ano lang natin dito kung may patay. Pero wala pa naman ako nakikita. At isa-isa ko nga tinitingnan mga katubig yung isda na nasa loob ng plastic para naman mai-refund ko kung may mga patay. Kasi talagang malulugi ka talaga kung maraming namatay na isda dyan. Siyempre babayaran mo pa yung mga shipping fee niyan. Kaya iyak tao na lang ang ginagawa ko katubig kapag nakaka-encounter ako na mamatayan ng isda sa biyahe. So far so good. Wala naman namatay. Salamat. After halos 6 days na sa biyahe. 6 days na sa biyahe, wala namatay. Tibay Bilib na bilib talaga ako sa supplier ko ng isdang ito. Tingnan mo naman kung gaano kagaling magbalot. Napakaliit lang ng kanilang pagpapalot ng isda. Tapos hindi pa mamamatay sa 6 days. Ang tibay, di ba? Karamihan kasi sa mga na-encounter ko before na nag-o-order ako sa ibang lugar, marami pong namamatay talaga kapag lumampas na ng 4 days. Kaya nga ito bilib na bilib ako ang tibay. At tingnan nyo naman itong betar ako guys, nakakawa, walang laman. Kaya minsan napapayak na lang ako, nakikita kong ganito. Kinuha ko na pala itong special batch ako mga katubig para mapagkargaan ko ng mga bote na lilinisin ko. At isa-isa ko na rin pala nilalagay yung MP bottle guys at huhugasan ko muna bago ko ibalik dyan sa betar ako. Dinala ko na rin pala guys sa likod ng aming bahay para doon ko na lang linisan dahil mas malapit sa aming gripo. At isa-isa ko na ako kiniskis at hinugasan na mabuti yung mga bote para naman hindi magkasakit yung ilalagay kong isda. Dahil sa malamang sa alamang sa tagal na hindi po nagamit at hindi ko nalinisan bago mawala yung mga isda dyan, magbibigay talaga ng sakit dyan sa aking mga bagong betar. At ayan na mga katubig, malinis na yung aking mga bote, ready na natin kargaan uli ng bagong isda. At syempre kailangan natin i-condition muna yung tubig na ilalagay natin para naman hindi sila magkasakit at may protection na sila. Nilalagyan ko pala ng antibiotic ang mga tubig kapag may bago ako mga isda para naman may protection sila at hindi sila magkasakit agad. At ayan na guys, ito na yung ilalagay nating tubig para sa ating mga beta bottle. Ayan, kung baka tanongin nyo kung ano yung nilagay ko sa aking tubig ay tetracycline po na antibiotic. Ayan po, nilagyan ko ng antibiotic yung tubig para naman safe sila pag nilagay ko na yung mga beta fish dito. Kaya 2 capsule po ng tetracycline ang aking nilagay rito para walang magkasakit. Pagkatapos nga pala may lagay yung gamot, halu-haluin nyo naman yung tubig para ka naman nagtitimpla ng Mountain Dew. At isa-isa ko na palang kinakargaan yung mga bote guys ng tubig kasi kailangan na silang may lipat dahil stress na yung mga isda. At ayan na nga mga katubig, nilalagay ko na yung mga isda sa kanya-kanilang mga bote. Matyaga akong ginugupit isa-isa yung mga plastic para naman maayos sa paglalagay ko ng mga beta pag nilagay ko sa kanilang mga kanya-kanyang bote. Nakatakot ko lang naman sa paggagawa ng ganito baka magupit ko naman yung laman, hindi yung plastic. Kaya nakafocus talaga ako sa ginagawa ko kasi baka naman kalahati na lang yung isda paglabas sa plastic. At heto na nga mga katubig, natapos ko na silang ilagay sa kanila kanya-kanyang mga bote, ang ating mga beta fish. Ayan guys, napakaganda. Ayan, marami po kayong pagpipilian. Ayan, ganyan mga itsura ng ating beta fish, quality po ang nila ngayon. Meron tayong mga samurai, yellow fancy at red fancy. Ayan po. Meron tayong mga FCCP. Ayan guys, FCCP. Hindi nga pansin, mahiyain Ayan napakaganda. So ito nga lang po ang dumating natin. At sana magustuhan ninyo at unahan na lang po. Kunti lang dumating, mga 50 pieces lang. So try natin kung maubos agad, kuha tayo ulit. At ano pang inihintay ninyo? Atak na, baka atakihin pa ng iba!